Hello, magandang gabi Pilipinas, sa lahat ng mga palangga, kumusta kayong lahat? Okay, so, mainit na balita. Nagboljakan sa palasyo, Marcos Jr. Vangag, Amy May Vomva. Okay, anong gusto niyong unahin natin? Si Maria Carranza, ayan, nangunguna sa atin. Alright, so, bago ang mga eksena, hayaan niyo munang i-highlight natin ang ating SendWave app dahil meron na po niyan sa Germany, sa parts of UK, Europa, Amerika, Canada. Ayan, mag-download na ng SendWave app. Libre ang padala sa Pilipinas. Gamitin lamang ang Maharlika code and you'll get additional free credit. Okay, tuloy ang chika. Okay, so ngayon, mga palangga, okay. Mga kaibigan, hi Raimi, hi Gina. Nagkakagulo sila sa Malacanang. Bakit sila nagkakagulo? Kasi nataranta sila na binulabog natin sila kagabi. 'Di ba? Binulabog natin sila na sila ay what? Sila ay nag-aaway-away dito sa pera natin. Pera ng bayan na pinambabayad sa trolls, okay? Or sa mga ensimada trolls. Pero syempre pinakamahalaga palangga na ipaalala ko sa inyo na mag-follow kayo sa ating channel, sa ating Facebook channel na Maharlika Network. Okay? Right now, habang nagbablog tayo, ito po yan gusto ko lang kayong bigyan ng babala. Okay? Sa ngayon, we have 7.4 followers sa ating Maharlika Network. Pansinin niyo po yan ayan, yan po yung legit. So meron pong gagaya sa atin, nag-fake page. Actually, ito po ay pakana ng Presidential Communications. Yan yung ginagawa ngayon ni Bukangkang Ridaw at ni Patricia Martin at ang mga kaalyado niya dyan, the whole Presidential Communications. So ito po yung fake page. Kung pansinin ninyo, yan maging mapanuri kayo, 21 followers lang siya. Okay, 5 likes. Yan po yung 4.6 likes na yan, 7.2 fake po yan. Ginawa-gawa niya lang po yan. Okay? Kita nyo yan, fake yan. Huwag po kayo mag-follow dyan. Okay? Dahil kinopya niya yung aking, ninanakaw niya yung aking mga video. Ito po yung legit nating Facebook page. Ayan. Okay? So, tignan ninyo, we have 7.4. I-click ninyo yung maraming views. Okay, yung fake page ay iilan lang ang views niya kasi yan po ang target nila sa presidential communications. Huwag po kayong magpapabudol. I-must report ninyo. Actually, pangatlo niya nang gawa yan. Pangatlo nang gawa yan ng presidential communications ng gobyerno para lituhin kayo. So, nireport ko ng intellectual property. So, na-take down yung dalawa, pangatlo niya nang gawa yan. So, imagine niyo yan ang tinatrabaho ng gobyerno, ng presidential communications para agawin kayo sa akin. Pahayag ba kayong agawin kayo sa akin? Siyempre, hindi, di ba? Okay. So, in relation to that, ulayin muna tayo ang nagboboljakan sa palasyo. So, sa kasalukuyan ay nag-aaway-away sila sa Malacanang. Particularly sa presidential communications, nagbabardagulan sila at baka magsabunutan na si Patricia Martin at si Rocky. Okay, yung kalbo. Okay. Paano nila sabunutan? Tangina na walang buhok. Oy, Patricia Martin, paano mo sasabunutan si Kaki Rocky mo? Dahil walang buhok nga eh. So anyway, you know what? Ang baboy ng mga to. At demonyo lang po ang gumagawa nito. Sabi ni Sally Kigochi, yes, desperado sila palangga. So dahil inulat ko sa inyo na ang dugyot trolls or ensimada trolls, kasi they're not vloggers at all. 'Di ba? They are bayaran. At sila po ang mga dugyot na ito, yung mga ensimada na tumatanggap ng pera galing kay Bukangkang, galing sa Presidential Communications, galing kay Lacheloy, galing sa kanila lahat, galing kay Lisa, galing kay Kuting, ay kalaban ng bayan. Kasi
imbes na mapunta sa mga proyekto ng gobyerno, napupunta sa kanila. Kaya po sila nag-away-away dahil ayon sa ating, pinaka-reliable na impormante sa loob ng Malacanang, ay sa loob 'to, mga palangga, hindi binibigay ni Kalbo yung bribe sa kanila. Yung ninakaw ni Bokangkang Ridao, ang pinaka-ano po nito, ang pinaka-leader ng sindikato diyan ay si Emerald Ridao Bokangkang. At itong kanyang assistant secretary na si, Patricia Martin, okay, ay isa lamang, asong julol ni Ridao para kausapin itong mga, ensimada, trolls katulad ni Kalbong Raki dahil binubulsa o sinusolo ni, Kalbo ang payola, ang bribe. Kita mo ang mga mandorobo nag-aaway-away, mga jutang tsinina. Kita niyo kung gaano kawalang hiya 'tong mga 'to. Yan kasi ang napapala ng hindi marunong magbanat ng boto. Ikaw Kalbo, ikaw Raking Kalbo, naalala ko nung umuwi ako nung I think that was 2018 sa Pilipinas. 'Di ba? Naki-ride ka pa sa akin. 'Di ba? Social climber ka eh. Akala mo kung maka-project ka may pera ka. Iba nakiki-ride ka lang. Okay, wala naman sanang problema kung mahirap ka. Ako kahit kailan hindi naman ako nagmalaki dito na ako'y mayaman or what, dahil hindi naman. 'Di ba magpakatotoo ka. Lalo na, okay, kung wala ka naman. Wala kang ibubuga dahil tamad ka. So, ang ginagawa mo Kalbo, kayo ni Patricia, magsabunutan kayo. Well, lugi si Patricia sa'yo dahil wala kang buhok. You know, yan ang napapala ninyo mga ensimada trolls na ibinibenta ninyo ang inyong mga kaluluwa kay Satanas o kay Ridao, kay Bukangkang, o kay Kuting, o kay Lisa. Dahil yan ang utos ni Lisa Ahas, ni Lisa Smugs na bayaran lahat ang pwedeng bayaran. Kapag wala ng silbi, gorgorin o itapon sa bangin. Yan ang mangyayari sa inyo. So ngayon nag-away-away sila palangga dahil hindi nila alam, hindi nila matumbok kung sino yung puting ahas ko. It just so happened na hawak ko ng ebidensya. Kaya nga wala ng question mark, wala ng allegedly, walang question mark. Diretso kong inaakusahan ang presidential communications, si Marcos Jr., si Kuting, dahil mga bataan na yan, na ninanakaw ang pera ng bayan at binabayad sa trolls. Kaya imbis na ayusin, sabi ko nga, ang communication department, ang inaasikaso ang gumawa ng fake page para lituhin kayo, para agawin kayo sa akin. 'Di ba? Napakawalang hiya talaga mga kababayan. Kaya naman, na sobrang kabubuhan at katangahan nila, itong si Marcos Jr. bangag ay binati ang new winner na Taiwanese president o president of Taiwan. Nabalitaan niyo ba yon mga kapalangga? Alright. So mamaya-maya isa-isahin ko yon. Okay? Tapusin muna natin itong mga dugyot. Right? So sabi ko nga, hi BL, Bagong Lipunan, Roy. Okay, si Alma Fernando nandito. So kaya sinasabi ko sa inyo, milyon-milyon ang budget ng Presidential Communications para umulat o mag-ulat sa ating bayan ng mga ginagawa ni Kuting. Pero paano nga sila mag-uulat ng kabutihan na ginagawa ni Kuting dahil puro palpak? Dahil ang pinagkakabalahan ni Emerald Bukangkang, okay, dahil siya daw ang reyna ng social media. Ikaw ang reyna ng social media ng kapeke-pekean ng fake news. Maliban sa bumubuka-buka yung kipay labong mo dyan para magkapera. Di ba? Noon pa lang, binubuka mo na yung kipay mo para magkapera dahil tamad kayo. Hindi kayo marunong magbanat ng boto, ng fair, ng patas na hanap buhay. Ang gusto ninyo, magnakaw sa kaban ng bayan. Gusto ninyo magpasosyal, magpabuka-buka ka ng kipay mo sa New York. Naalala niyo yun? Yung nag-split, okay, sa New York. Gusto nyo palang kumain ng masarap. Gusto nyo palang mag-travel. Gusto nyo palang mag-social climber. Okay lang mag-social climber ka kung kaya mo. Di ba? Kung kaya mong bilhin. Pero ang ginagawa ng mga hayop na to, bininanakaw ang pera ninyo, nating lahat. Walang problema kung gusto mo magpakasarap sa buhay mo. Basta hindi ninakaw sa kaban ng bayan. At ikaw, Patricia Martin,
at ikaw, Rocky, okay? Buhay lahat kayo actually diyan, buhay pa kayo, inuuod na mga kaluluwa niyo dahil hindi kayo makalamon, mga patay gutom kayo. Hindi kayo makalamon sa patas na pagtatrabaho, 'di ba? Ang gusto niyo easy money. Ang gusto niyo manira ng tao. Ako, naninira ba ako dito? Sinisira ko ba si Kuting? Kasi yun yung press release ninyo, eh. Hindi ko kailangan sirain si Marcos Jr. Dahil ang sarili niya mismo sinisira niya. Sinisiksik niya ng polboron ang kanyang pagkatao. Kaya naman, bangag na bangag. Alright? Bakit bangag na bangag? Let's go. Okay? So, sa hindi pa nakakaalam, mga palangga, nagalit ang China. Okay? Okay. Dali lang. Naggalit ang Foreign Ministry ng China dahil sa katangahan o kasyungaan ng presidential communications. Kasi mga palangga, nag-release ng greetings, okay, ng congratulatory message actually, itong si Kuting Jr. Okay, tingnan natin to. Si Kuting Jr. Tingnan natin, i-edit natin to ng bonggang-bongga pala. Okay, ready ko lang. Okay, ito na. Nag-release si Kuting Jr. ng congratulatory message sa President-elect Lai Ching-te ng Taiwan. Alright, ito ang sabi niya. On behalf of the Filipino people, I congratulate President-elect Lai Ching-te on his election as Taiwan's next president. We look forward close collaboration, strengthening mutual interest, fostering peace, and ensuring prosperity of our peoples in the year's end. Ayan po yung greetings ni Kuting. Okay? Ayan. So ano nangyari dyan? Dinilit nila yan. At sino ang nagsulat ng congratulatory message na ito? Ang nagsulat po nito ay walang iba kundi ang grupo ni Emerald Bukangkang. At yan sila Patricia, sila kasi, sila Franz Imperial, sila Gerard Barria, sila Honey Rose, yung mga baka ng inang mga yan, sila ang admin ni Kuting sa Facebook page. Alam ko yan. So para lang makisabay, dahil nagbati na rin ang Amerika, okay, dito sa tayo President-elect, ay gumaya-gaya ang mga buwaka ng ina without consulting the DFA o, without consulting Kuting. So, ibig sabihin, malinaw pa sa sikat ng araw na si Kuting ay talagang bangag. At bawat nire-release ng presidential communications, especially kung statement ng presidente na pinapalabas nila, dapat yan alam ni Marcos Jr. Pero ang nangyari, bangag nga dahil nagpupulburon. So naglabas ng article, January 17, ang Macau Times, Macau Daily. Sabi dito, Beijing blasts Marcos for congratulating Taiwan winner election. Ano nangyari dyan mga palangga? Ang sabi dito, China's Foreign Ministry summoned the Philippine ambassador yesterday and denounced President Ferdinand Marcos Jr. congratulatory message to the winners of Taiwan leader election Lai Ching-te. So ibig sabihin mga palangga, pinatawag, sinumon ang ating ambassador sa Pilipinas na kung sa China pala. Ang Philippine ambassador to China ay pinatawag ng ministry spokesperson na si Mao Ning. Okay, at sinasabi niya na ang ginawa ni Marcos Jr., ito ang exact word niya, seriously violated the political commitments made by the Philippines to China and rudely interfered in China's internal affair. So, ibig sabihin nito ay hindi talaga nagbabasa si Kuting, hindi niya alam kung ano yung kanilang, ang Philippine and China, what do you call it, agreement in terms of sa pakikialam ng internal affairs. 'Di ba? Yung commitment, rather not agreement, yung commitment. So parang ganoon na rin yung pag-uusap ng dalawang bansa, China and the Philippines, kung ano yung irerespeto yung mga internal affairs. Pero dahil sa kabubahan ni Emerald Ridaw at ni the rest of the group na puro bukangkang,
hindi sila nagbida-bidahan sa Facebook page ni Kuting. Okay? Tuloy lang natin dito. So, sinasabi ng China na ito ay seryosong paglabag, okay, sa usapan o usapang pampolitika ng China at Pilipinas. Na sinasabi ng China, China claims Taiwan as its own territory to be recovered by force if necessary and angrily condemns statement that appear to confer legitimacy on island's government. So ang ibig sabihin ng China mga palangga, dahil nga meron silang dispute sa Taiwan na kiniklaim ng China, dahil probinsya lang yan Taiwan, di ba, dati. So, na ito ay teritoryo nila na kung kailangan gamitan ng puwersa rather, kung gamitan ng puwersa para mabawi nila yung kanilang territory, ay gagawin ng China. So dapat, ang sabi ng China, hindi dapat mangingialam si Kuting ang Pilipinas sa internal dispute nila or internal affairs. Ngayon, sabi ng ambassador spokesperson ng China, we would like to sternly tell the Philippines, kasama tayong lahat dyan. The Philippines So mayroon tayong karapatan na magdadadakdak dito. Okay, sabi ni China, we would like to sternly tell the Philippines not to play with fire on Taiwan issue immediately. Sabi niya, stop making wrong words and deeds on Taiwan-related issues and stop sending any wrong signals to Taiwan independence and separatist forces. Anong ibig sabihin nun, palangga? Kinukundina, okay, ng China ang pangingialam ni Kuting o nating lahat ng mga Pilipino ng Pilipinas at sabi niya, wag daw maglaro ng apoy. Ano ba ibig sabihin ng maglaro ng apoy? 'Di ba? Sa atin na maglaro ng apoy is tsuktsakan 'yun, 'di ba? Sa atin. So ngayon, ang ibig sabihin ng China, paninindak 'yun. Na wag niyong subukan. Okay, wag niyong subukang makikialam sa internal affairs namin kasi may kalalagyan kayo. Magkakaresulta ito sa mga bagay-bagay na hindi niyo ine-expect. Danger, kumbaga. Sa madaling sabi, huwag ka maglaro ng apoy dahil ito ay pwedeng magresulta sa maapoy. You know what I mean? Sa kaguluhan. Dahil sa pangingialam sa simpleng post ng Presidential Communications sa Facebook ni Kuting, dahil nga si Marcos Jr. ay bangag, hindi niya inalintana, wala siyang pakialam kung anong ginagawa ng mga tao niya sa baba. Kaya itong mga to, dahil nag-aaway sila sa payola, sa bribe, sa bayaran, di ba? In connection dito sa report natin, kaya hindi na alam ni Kuting na napapahamak niya na ang ating bayan. Di ba? Sabi ng China, huwag kayong maglaro ng apoy. Hindi kayo dapat makikialam. Itong issue namin ay pang-amin ito. 'Di ba? Huwag kayong magsalita ng mga ganyang mga mali-mali chuchu kasi may kalalagyan. Parang yun na yung sinabi niya nga, don't play with fire. Ngayon, according to the spokesperson, tuloy natin balita. She said Assistant Foreign Affairs Minister Nong Rong summoned the Philippines ambassador to China Tuesday morning and made solemn representation and urged the Philippines to give China a responsible explanation. Pinagpapaliwanag. So mamaya babasahin ko yung, ito na lang, dito pala yung paliwanag. Okay. Dito po yung paliwanag ng Philippine ambassador to China. Okay? Tingnan natin kung may kwenta yung kanyang paliwanag. Alright. Okay. Sabi niya, the Philippines and Taiwan share mutual interest which include the welfare of nearly 200,000 OFWs in Taiwan. The message of President Marcos congratulating the new president was his way of thanking them for hosting our OFWs and holding a successful democratic process. Nevertheless, the Philippines reaffirms its one China policy. So definitely, palusot lang na kunyari yun, no, yung ating ng mga OFW dyan, in connection with the OFW, di ba? Dahil yung parehong interest, worker natin dyan, 200,000 na OFW, parang, it's just, sinasabi ng DFA dito, ay parang lang nila, pagpapasalamat, di ba? Dahil may mga OFW tayo dyan, mga ganyan-ganyan. So anyway, si Kuting, wala pang explanation. Bangag na naman siya, tulog na naman siya.
dapat siya ang magsasalita, hindi lang yung DFA. Kasi siya yung nag-post eh. Even though yung mga Jutang Ginimes ang nag-post, yung sila Bukangkang, Presidential Communications, sila diyaan, ang ano niyan, ang, liability kay Marcos Jr., kay Kuting, mga palangga. So kahit si Hoda sino pa ang nag-post niyan, the fact na ang posting ay galing sa kanyang Facebook page kasi nga abala sila sa pag-aaway dahil sa payola, sa bribe. Kaya hindi nila alam kung ano-ano na yung mga pinagsusulat nila dyan na hindi man lang nanghingi ng basbas. Baka hindi nga alam ni Marcos Jr. yan eh. Kasi nga bangag. Di ba? Bangag eh. Sabi dito ng Chinese government, okay, spokesperson, Marcos Jr. congratulated Taiwan's leader election on Monday, saying in a statement shared on social media that was looking forward to close collaboration and strengthening mutual interest. Sabi niya. Tapos sabi nung spokesperson, who is detested by Beijing as pledge to safeguard the island's de facto independence from China and further align with other democracies. So, ang sinasabi ng China dito, dapat ay hindi talaga makikialam ang Pilipinas, 'di ba? Even do sa mga simpleng-simpleng bagay kasi they're very sensitive. Okay? So sinasabi dito dapat ang interes, okay? Ang interes ay ang internal dispute ng China at ng Pilipinas ay hindi dapat, tama ba? Internal dispute ng China and Taiwan. Kaya naman galit na galit ang China ngayon. Okay? Na sinasabi nila dito na hindi dapat makikialam ang ating bansa. Alright? Dahil sila ay mayroong sariling kalayaan o demokrasya, para ayusin nila yung kanilang mga dispute at hindi tayo magkakaroon dapat ng mga internal pangingialam katulad ng ginagawa ni Kuting sa pagpapasok ng ICC para pakialaman ang ating bayan. So sa madaling sabi, hindi nag-iisip si Marcos Jr. kasi paano siya mag-isip? Polboronic nga eh. Paano niya mamomonitor yung pinipost ng mga bukangkang? Paano malalaman? Dahil nakita nyo, ito'y simpleng salita lamang ay pagpapahamak sa ating lahat. Buti naman sana kung kaya ng Pilipinas makipagwarla-warla. Ang Amerika, alam mo naman yan. Di ba? Bumati din. Oh. Ano ang sinabi ng dyan? Ng balita? Alright? Okay. After U.S. Secretary of State Antony Blinken congratulated Lai on his victory, China's foreign minister said that Blinken's message sends a gravely wrong signal, pareho lang, to the Taiwan independent separatist forces. The minister claimed the congratulations went against a U.S. commitment to maintain only unofficial ties. Pero hindi sinabihan ng China ang Amerika na don't play with fire. Huwag maglaro ng apoy sa amin. 'Di ba? Sa tayo lang. I mean, ang Pilipinas lang. Ano ibig sabihin nun? Bakit walang paninindak sa Amerika ng ganong words? Bakit sa Pilipinas lang? Dapat mag-isip-isip kayo. Sabi ni Bagong Lipunan, dapat si BBM neutral lang dapat, pro-Filipino at walang papanigan. Kasi nga may internal dispute sila eh. Pero kasi ang bottom line nito mga kababayan, dahil sa bangag si Marcos Jr. Dahil ang kanyang mga presidential communications asong julul, walang ginawa kundi tutukan si Maharlika at gumawa ng Facebook page na fake. Imagine mo, ang tinututukan nila kung paano tayo atakihin, tayo lahat kayo nagko-comment, 'di ba? Paano kayo linlangin? Yung budget ninanakaw nila, imbis pagtutunan nila yung pansin kung ano yung nilalabas nila sa social media. So bakit nyo dinilit? Bakit dinilit itong message ni Kuting? Yung congratulatory message to Taiwan. So simpleng kabobahan. Simpleng pag-amin na nagkamali. Bakit walang statement si Kuting? Kasi bangag pa.
Nakita ninyo? So, isang pagsasalarawan na incompetent ang mga tao ni Kuting sa Presidential Communication Office. Paano maging competent yang mga yan? Ang inaatupag ulit, ang pag-aaway-away nila dahil binokelya ko sila sa inyo na dinorobo nila, ninakaw nila ang pera ninyo. Presidential communication, sa basbas ni Lisa yan. Dahil gusto ni Lisa, wala nang magsasalita laban sa gobyerno ni Kuting. Kaya pinagbabayaran yung mga trolls, yung mga Ensimada trolls, at kasama din dyan ang mainstream media. Kaya paano maging competent, maging effective, efficient ang isang sangay ng gobyerno kung ang inaatupag nila pagnanakaw, panggigipit, pang-aaway behind the scene, pagpapabagsak ng mga page, paggugurgur sa mga taong hindi umaayon sa kanila. So dahil sa kasyungahan nila, ayan, napahamak. Ngayon kung matapang si Kuting at pinanindigan niya yung congratulatory message niya, bakit nyo dinilit? Natakot kayo, ganon? Bumahag ang buntot nyo. Akala ko ba lalaban tayo? Ha, Kuting? Hindi mo pa una si Sandro yan, pabitbitin mo ng armas. Akala ko lalaban tayo sa China. Diba? Hindi tayo magpapaapi. O bakit bumahag ang buntot mo? Bakit nyo binura? Diba? Yan ay maliwanag again na pag-amin. Right? Mga palangga, pag-amin sa kasalanan. Okay. Yan natin to. Oh, mga walang hiya talaga, di ba? Yan natin mga hitag. Isa na yon. Mahalika, mahal kita. Si RC Reyes. Thank you, palangga. So, nako, unang lalayas ng pamilya ni BBM kapag girahin na tayo ng China. Alright. Don't play with fire. Ibig sabihin, wag traidor, PPBBM. Ha, ha, ha. Sabi ni Jory Severo, no, it's not more than that, palangga. Don't play with fire with us. Kasi may kalalagyan ka. Yun ang ibig sabihin niyan. Hindi literal na ano. You know? Ibig sabihin, magiging literal yun. Maraming fire. Kung patuloy na magmumukhang bangag, hindi patuloy. Tuloy-tuloy namang bangag si Kuting. Kung pababayaan nyo na si Kuting ay matapos niya, well, I don't think so. Do you think matatapos ni Kuting ang kanyang, ang kanyang, ang kanyang term? I don't think so, mga palangga. Hindi niya matatapos. Dahil, next, meron kayang bomba si Amy Marcos. Okay, meron ba siyang bomba? Pinanood ko yung interview ni Amy Marcos, okay? 3-4 hours ago dyan sa Pilipinas, sa ANC, doon kay Carmina, yung reporter nilang parang akala mo laging kinakangkang. I mean, napansin niyo ba yun? Wala naman akong against sa taong yun, pero later dito babasahin ko yung interview, yung report, yung anchor na yun, pag nagtatanong parang laging may nakapasok sa BBI, parang lagi may nakapasok sa Kipay Labong, di ba? Alam niyo yon? Anyway, yan yun na yun si Carmina. Okay. So, mga kababayan, okay. So, tinanong si Amy Marcos sa interview na yon patungkol dito sa People's Initiative. Okay? Na tinatanong ni Carmina doon na kung ano ba yung, yung tungkol sa People's Initiative, ano daw ba yung mga sinasabi ni Amy Marcos na meron siyang mga natanggap na text message na may mga bribe, may mga, not bribe, may mga offer. Yun yung ginamit nila. Yung offer na bibigyan binigyan ang mga kongresista ng 2 million pesos pabaon ng Christmas bago sila mag-break and 20 million through sa mga tupad AX. 'Di ba? Ayuda at kung ano-ano pa through ayuda. So ang sagot ni Amy dito, ito nanamnamin natin. Bago tayo makapunta sa bomba, sa dulo yung bomba, okay? Ang sagot ni Amy, sabi niya, ang facts daw, sabi niya ay nasa telepono niya.
Sabi niya, "Fax, it's on my phone. It's on some people's phone." Ang ibig sabihin ni Amy, mga palangga, factual daw ang payola, oh no, bribe pala, bribe na binayad sa mga kongresista. Tayo po ang unang nag-expose niyan. Last month pa natin in-expose yan sa inyo. Di ba? Only here in Maharlika's Boljak TV. Okay? So mismo sinabi ni Amy Marcos, mga palangga, ni Senator Amy, na factual daw yun. Facts daw yung namigay ng 20 million sa pamamagitan ng mga ayu-ayuda ang Office of the Speaker, ang kanyang pinsan na si Romualdez. Okay? Sinabi ni Amy Marcos dito, around December 15, okay, pinupush na nakatanggap na siya. Ito ko na lang i-brief, summarize ko na yung mga sagot niya. Na nakarating sa kanya na nagkaroon ng vote buying, okay, na 20 million para mag-produce ng signature, okay, by January 12. Ito yung expose ko. And thank you. At least nakikita ni Amy to. Sabi ko nga sa inyo, kung nakakarating sa akin, mas nakakarating sa kanilang lahat. So sinabi ni Amy na may mga photograph, may mga witness, and all sorts of evidence that in fact, this offer was made. Senator Amy, I will correct you. Hindi yun offer. Bribe yun. Hindi na namang offering yun na, offeran kita ng ganito. Pagnanakaw yun. Bribe ang tawag doon, galing sa opisina ng pinsan mong tambaloslos. So it's not offer. The right word is bribe. Nakaw na pera, suhol. At galing sa pangungurap. Ngayon, this is very powerful. This is bomba. This is part of the bomba. Why? Kung sinabi mismo ng presidential sister na factual, ang pagbigay, ang pagbayad nun, pagsuhol sa mga kongresista galing sa Office of the Speaker, mga kababayan, kung nakay Amy ang mga listahan, lahat ng nakatanggap, walang puwang sa House of the People, sa Congress, ang mga buwaka ng inang kongresista na tumanggap ng 20 plus 2, total of 22 million pesos galing sa kaba ng bayan. Di ba? At ilan sila ang nakatanggap? Let's say 300 plus. Okay? Ilang bilyon? Bilyon. Okay, compute natin. Okay? Let's say 316, 318 sila. Compute natin. Factual, sabi ni Senator Amy. Okay? 22 million, okay, times ilan sila? 318. Okay? So, 6 billion. Tama ba computation ko? Okay? 20 million. Diba? Tama ba itong calculator ko? Ayan. No, 22 pala, not 20. Teka, baguhin natin. Okay. 22 million each. Ito yung mga hayop na to. 22 million each. 318 na kongresista. Yes, billion, 6 billion. Okay? 6.9 billion pesos. Kung ito ay nabigyan na, I'm just saying, kung nabigyan ang 318 na mga kongresista. 6 billion ang bribe, ang suhol, ang corrupt money na ibinigay dito sa kung binigyan sila lahat ng total of 22 million na ninakaw nila sa pondo ng Pilipino para i-push ang People's Initiative. Kaming po yan sa statement ni Amy Marcos na sinabi niya may mga ebidensya at mag-open siya ng investigation. At dapat kung sino ang mga nakalagay doon na mga pangalan, dapat wala na silang puwang sa Kongreso. Kasi ito ay pagnanakaw, corruption, betrayal of public trust, lahat ng kababuyan kasamaan at walang puwang. Lahat sila kung nakatanggap ng tig 22, even 2 million, even 1 million. Di ba? Dahil pagnanakaw yan sa kaban ng bayan, coming po ito sa statement, sa interview ni Amy Marcos. Ito naman si Carmina na parang laging may nakasalugsog sa Kipaila Boom.
Yung I see you're watching. Thank you. Yung tumawag ka. No, sabi ng anchor, do you think that this offer were made without the knowledge of the speaker? Carmina, you know what? Kapag reporter ka, dapat meron kang magaling na follow-up question. Okay? Makikinig ka. Okay? Pakikinggan mo yung sinasabi ng iyong guest. Okay? Ngayon, hindi to offer, hindi na to in-offer. Offeran kita kasi friends tayo. This is bribe. This is corruption. Diba? Pag sinabi mo kasing offer, parang walang nangyari, diba? Parang walang nanakaw. Pero pag sinabi mo, actually pareho kayo, Senator Amy and Carmina, don't play with the words. We're not stupid here, mga palangga. That's not offer, that is bribe. Pwede mo sabihin offer na bribe. Okay? Ang sagot ni Amy dito, it's unlikely. Okay? Ang tanong, di ba? Do you think that this were made without the knowledge of the speaker? It's unlikely. So, ibig sabihin, mga palangga, may knowledge si Speaker of the House because the numbers, sabi ni Amy, the numbers, yung telephone numbers na nag-utilize, na nag-text, okay, sa mga kongresista para i-push ang signature dun sa People's Initiative ay galing, sabi ni Amy, ever from the office of the Speaker. So kung coming from the VOMVA, from the statement of Amy Marcos, na nanggaling sa opisina ng kanyang pinsan na Speaker of the House, tambalos-los. Ay, sabi niya pa to, ng tambalos-los na ang mga text messages galing sa mga abogado, sa mga staff. Dapat lahat yun, lahat ng staff ni tambalos-los, lahat sila na nagpakalat nitong text, hindi lang nagpakalat, na nag-send at nagbigay ng bribe money, dapat sila ay mapunta sa kumukulong kumunoy at nang matapos na sila. Formula Farmer, yes. It's total of 22 million plus yung 2 million nung bago sila mag-break nung Pasko. It's total of 6 point something billion. So ngayon, sabi ni Amy Marcos dito mga palangga, in the beginning, I thought it could have just been some random text message daw, okay? But later, sabi ni Amy, I realized that they were from the office of the speaker. Okay? Staff, attorney, okay? Na talagang empleyado, sabi niya, from the speaker's office. Okay, yun ang sabi ni Amy, ha? Ito, observation ko lang dito sa interviewer. Kasi kung ako ang interviewer, ito ang sabi sa akin, may mga follow-up question ako dito. Okay? So, sinasabi ni Amy na sigurado siya. Ay, hindi sigurado, na based dun sa mga telephone numbers na nag-send sa mga kongresista ay galing sa opisina ng kanyang pinsan. Ang sabi ni Carmina, okay, which brings me now to an earlier interview that you had, and this is what you said. Tinwist mo na eh. Carmina, sa reporter, nagkaroon ka na ng chance dito sa sinabi niya, di ba? Nagaling mismo sa Speaker of the House ang mga text messages. Tumalon ka na kasi next na sinabi ng reporter, sabi niya, para namang, binalik niya yung sinabi ni Amy Marcos nung, I think that was couple of months ba? Or just recently. Na sabi niya, ito nga, sabi niya, that will brings me now to an earlier statement mo. Sabi niya, so, ito yung statement daw ni Amy na parang, para namang, ano yung sabi niya? Napipili natin ang kamag-anak. Okay, para namang napipili natin ang kamag-anak. Sabi niya, okay naman si Martin dati. Hindi ko naman akalain na magkakaganito siya. Okay, akala ko noon ay susunod lang siya at hindi ko maintindihan kung saan nanggaling ito. So nakita mo yung juicy part. Ay hindi, na mismo reporter, yung juicy part. I mean, yung kumbaga fire ng statement ng guest mo. Okay? Na si Amy, na sinabi niya mismo factual na nanggagaling sa opisina ni Martin Romualdez ng Speaker of the House ang mga text messages para bigyan o alokin ng tig 20
million pesos na pera galing sa kaban ng bayan para isuhol o i-bribe sa mga kongresista. You just ignore that. Yan ang pinaka-powerful na dapat pa yung mga follow-up. Dapat ma-shock ka ng bonggang-bongga. Diba? Kung ako nun, ang sasabihin ko kay Amy, so ano pang hinihintay natin, Senator Amy? Kung hawak mo ng ebidensya, idiretso mo na. Kasuhan yun na, hindi natin. Kasi, baka matanggal si Carmina sa trabaho. Yan ang problema kapag nasa mainstream ka. Kasi binasa niya to yung sinabi ni Amy. So, ito na yung inutos sa kanya ng kanyang boss na ito lang ang tatanungin mo. Huwag ka mag-follow up. Bakit? Tinakot ba kayo ni Romualdez? Na huwag siyang idiin? Panahon na to ni Carmina ng ANC. Na dikdikin mo si Amy, not really dikdikin. You extract the juice, kumbaga. Na sinabi niya na mayroon sang factual evidence. Dapat nga, ang sasabihin ko pa kay Amy Marcoson, kasi sa bagay, over the phone. Let's say for example, magkaharap kami. O patingin nga, Senator Amy, ng mga text messages. Kung yan talaga ay factual. May mga ganon. Pwedeng kahit over the phone, pwede ko siguro sabihin sa Senator Amy, pwede bang i-forward mo sa akin yan? Okay, nang malaman naman natin. Kasi sinasabi mo factual para sa ating mga manonood, para naman makita namin kung totoong may mga text messages na nag-bribe si Martin Romualdez, yung kanyang opisina, yung kanyang mga staff, ng tig 20 million each sa mga kongresista. Wala parang may nakasalampak sa kipay ni Carmina kaya hindi makatanong. Ay, sabi niya, which brings me na. Napanood niyo ba yan? Senator, which brings me now to an earlier interview that you just said. Man, nakakaloka. Factual o factual? Alright. Tapos sabi nung, di ba, binanggit ni Amy na akala niya si Romualdez ay susunod lamang. O itong susunod lamang susunod lamang. So nilinaw ni Carmina, susunod sa alin? Susunod sa alin? Okay? Sabi ni Amy, susunod sa kumpas ng presidente. Sinabi na nga ng presidente, si Kuting nga, yung kapatid niya, na wag munang tutukan niyang tsa-tsa. Okay? At marami pa tayong mga problema. Bakit naman hindi sinusunod ang sinasabi ng presidente, di ba? Napaka-divisive yan, di ba? Sabi ni presidente. Hindi pa rin sumunod. Sabi ni Amy, ngayon, sabi niya ni Amy, ayun, yung signature campaign na yan. Tapos sa mga public works pala, mga public works contractor naman, naging katuwang nila na magpapirma-pirma niyang mga people's initiative na yan, sabi ni Amy. Sabi niya, so, yan, itigil na yan. Kasi divisive yan, makapaghati-hati daw sa ating mga Pilipino. You know what, Senator Amy? Ang divisive talaga. I hope you will speak up. Hindi na muna natin si Senator Amy didikdikin ngayon. Binibigyan natin siya ng tani ngayon. Di ba sabi ko, tinaningan na siya natin ng December 31. Didikdik natin siya. Pero, baka meron siyang bit-bit na vom. Va. So, pigain pa natin. Senator Amy, baka naman. Kasi nagsalita na siya sa pinsan niya And this is powerful na sinabi ni Amy Marcos. Medyo hangaan din natin si Amy dito kasi pero babantayan natin siya. Na sinasabi niya factual na ang pinsan niya ay sinabi niya lang offer pero hindi naman tanga yung taong bayan o mga abogado. It's not offer, it's bribe and corruption. Medyo palakpakan natin siya ng konti dito pero babantayan natin siya. Okay? Kung talagang ito todo-todo niya na hanggang kay Kuting. Tignan natin, sabi ni Amy. Sabi ni Amy, kasi this is very problematic. Lahat naman tayo may mga kamag-anak na minsan pasaway. Alam mo naman si Senator Amy, may mga ganyan-ganyan hanash. Pasaway, di ba? Pagtsatsagaan, sabi niya, pagtsatsagaan nyo na lang ako kasi hindi napipili yung kamag-anak. Straightforward, Senator Amy. I'm gonna be calm at this moment. Straightforward. Total, inano mo na, ibinuking mo na yung pinsan mo, isama mo na si Lisa at ang iyong kapatid. Okay? Itodo mo na to, madadamay ka dito. Sa paglubog ng kapatid mo, sabi mo nga walang kapatid, di ba sabi ko sa'yo, papatayuan kita ng rebolto.
O ano ng standee na lang. Baka mahal yung rebulto, baka mapasubo ako, eh. 'Pag nagpasabog ka ng vom, 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 va, 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 'di ba? Hindi ko kayang rebulto, Senator Raimi, 'di ba? Wala akong pera. Standee na lang, $100 lang kayang-kaya ko. Yeah, patayuan kita. Yakap-yakapin ko rin yung standee mo 'pag ginawa mo 'to, 'pag tinodo mo na. Katulad ng ginawa ko sa kapatid mo, nagpagawa kami ng standee, niyakap-yakap namin, mukha kaming tanga na binudol kami. Huwag mo kaming budulin, Senator Amy. Or else jujunogin, well, hindi pala natin majujunog yung standee niya kasi kung hindi siya magsasalita. But I can feel, baka tuloy-tuloy na 'to. May bolang kristal din ako, eh. I hope hindi magkamali ang bolang kristal. At maraming hindi na nagtitiwala sa'yo, Senator Amy, katulad ni Roy ng Bagong Lipunan, walang tiwala. Ang dami kong ka-message, sabi ko, "Naku, tignan si Amy, baka itodo niya na kasi inano niya, binoljak lang sa tambaluslos." Baka itodo niya na nga. Sabi mo nga, Senator Amy, hindi napipili ang kamag-anak. So kung si Kuting ay binudol kami, which is part ka na nga, eh, you'd redeem yourself. Part ka na nga, eh, kasi alam mo ng polboronic yung kapatid mo, eh. O baka naman siguro hindi akalain ni Amy na si Lisa ang magpapatakbo. Kasi iniisip ko lang din na baka ang naging agreement ni Sarah at ni Amy during that time na siguro sabi ni Amy, "Oh, Inday, ako naman ang magpapatakbo ng ano, tutulungan ko lang si ading ko kasi vangag yan, eh. Ako naman ang magpapatakbo ng gobyerno, tayo, Inday." Kaso lang, navodol ni Lisa Ahas Mags. So ngayon, Amy, senador, eh, nakikita mo naman na ang sister-in-law mong butod, mudlo, ay inuubos na pera ng bayan. For sure makakarating 'to sa'yo. Senator Amy, ang tagal kong nagmumura dito sa Facebook. Kinalaban ko ang Dilawan, pati ang mga kaletsyan during the Duterte's administration. Wala akong inurungan. Nagdadadakdak ako dito. Hindi natanggal ang Facebook page ko, 2 pa. Itong jutang gini ng sister-in-law mo, ginagamit ang pera sa presidential communications para may ebidensya ako, Senator Amy. Gusto mo imbestigahan? Yeah, ibigay ko sa'yo kung naririnig mo. You promise me. Kasi ang ombudsman, wala tayong tiwala, eh. Ang Commission on Audit, gusto mo sumikat ka pa ng bonggang-bongga at mahalin ka ng bayan? Ibibigay ko sa'yo ang ebidensya, kayo ang may kapangyarihan dyan sa Pilipinas kung paano nakipagsabuatan si Emerald Ridao, si Martin, ang presidential communication sa mga dugyot na trolls, insimada trolls na na-meet mo rin, Senator Amy. Hawak kong ebidensya, I challenge you. Kontakin mo ko dahil matibay na ebidensya ang hawak ko na ninakaw ang pondo ng presidential communications at ibinabayad sa kay Kalbo, kay Rocky, at sa kanyang mga aliporis na mga dugyot. Pinapasweldo, Senator Amy, kaya yung kapatid mo, tingnan mo, yung nangyari sa posting niya, congratulatory message sa China. Ibibigay ko sa'yo. I-push nyo lang na not only investigate, tuluyang ipakulong si Ridao at lahat ng mga aliporis na si Martin, si Rocky Calvo at ang mga dugyot na tumanggap ng pera namin, pera ng taxpayers. Di ba? Kung yung mga nakarating sa'yo, Senator Amy, that's bomba, that's powerful, na ebidensya galing sa mga staff ni Speaker Martin Romualdez na pinsan mo. At wala na sanang sandali, wala nang minuto na dapat na magstay sila dyan. Coming from your statement, dapat ang mga military, ang mga men in uniform, ang mga matitinong taong gobyerno, dapat hilain sila isa-isa. Based on your interview na factual ang hawak mo. For sure, yan din ang hawak ko na mga tinext sa akin ng 2 kakilala kong kongresista. Di ba? Okay. Sabi ni Amy, ano ba sinasabi niya? Ayun, may tampo daw si sa kanila may tampo daw si Tambaloslos sa kanya. Okay? Kasi daw bakit daw siya kumakampi sa mga Duterte, 'di ba? So kaya mayroon silang magkapatid, ay magpinsan, So
Ang sinasabi ni ano dito, ni Amy dito, hindi naman daw nang-aaway yung mga Duterte, binabakbakan nila si Sara, ganito, ganyan-ganyan, dapat daw nag-u-unity, chuchu-chuchu, blah, blah, blah. Senator Amy, there's no such thing as unity in the first place. There's no more unity. So let's stop that BS. Walang unity. Kasi kayo nga ni Lisa, 'di ba? Wala kayong unity sa pamilya ninyo. Ginababoy ka nga, 'di ba, ni Lisa. So stop that word unity. Tigil na 'yan, Senator Amy. Oh. Ang tanong sa kanya, sinabi pa ni Amy, katulad niyan, pinapasok yung ICC, 'di ba? I-impeach pa si Sara, ganyan, ganyan, ganyan. So hindi naman sila inaano ni Duterte ng mga Duterte, ganyan, ganyan, ng away. Dapat, ayusin natin, unity, unity. BS yan, Senator Amy. Okay. So tanong ni Carmina na parang hinahalay. Alam mo, pinapanood ko lang yan. So like, para siyang laging may laging may katsuba-chuchu pag nagtatanong. Pero yung mga tao talagang ganun. Pasensya na. This is me. I cannot change myself, okay? Kung hindi kaya ni Carmina baguhin yung the way of magsalita siya, dahil natural na yan, hindi ko rin naman kayang baguhin the way I give opinion and bold job. Okay, sabi ni Carmina, where does your loyalty end to the family? Sabi niya, where does your loyalty end to the family? Okay? Tapos sabi niya, and where's the loyalty to the Dutertes begin? Oh. Sabi ni Amy, I don't think the Duterte puts me in any position where I am conflicted. Okay, sabi ni Amy, what is very clear to me is that sabi niya, for family duty, I am always, okay, sabi, I am always and always, ano sabi niya? I'm always, sabi niya, as ate daw can be counted for any help and support. Okay, so sa madaling salita, bilang isang ate o bilang isang Amy, 'di ba? Andiyan lagi yung kanyang support. Ngayon, however, sabi niya, the fact of the matter, sabi niya, I was voted into the Senate, into public office by the Filipino people. I was not voted as a relative. Okay? Sabi niya, for primary responsibility, sabi niya, so responsibility ko ay talaga sa mga bumoto sa akin, sa mamamayang Pilipino. Laging mauuna ang bansa, hindi ang kamag-anak. Actually, maganda yung sinabi mo, Senator Amy. So, ito ba'y bom, ba? So, kung binokelya mo na at nilalabanan mo na si Romualdez at sinasabi mong ikaw ay nasa katotohanan dahil factual ang evidence mo, isusunod mo na ba ang pulveronic issue ni Kuting? Kung ang loyalty mo ay para sa amin, para sa mga Pilipino, ano pang hinihintay mo? Itodo mo na. I-explode mo na ang mga bonggang-bonggang, boom, ba, para sa Pilipino. Kasi ang sabi mo, ang loyalty mo nasa Pilipino eh. Mauuna ang Pilipino. At nakikita ninyo ang tensyon. Okay? Nakikita ninyo ang tensyon dito sa Pilipinas. Ang pangbabastos ng kapatid mo at ang pagdidemoralize niya sa mga men in uniform, hindi naman open yan, hindi naman yan, for sure alam mo yan. Masyado nang nabababoy ang Pilipino. 'Di ba? Sabi mo nga sa may mga sa pamilya meron talagang naiiba, which is true. Ang kapatid mo naiiba. Kasi nga bangag, under desire. Papayag ka ba ang kapatid mo sinasapak na lang ni Lisa? Presidente ang kapatid mo, sinasapak niya. Bakit hindi mo torjakin si Lisa at ipakulong mo, i-drug mo? Dahil ngayon may nanalo na namang loto, 600 million ba? Maya-maya may nanalo sa loto, Senator Amy. Tapos si Mel Robles, by the way, kapopost ko lang sa ating Facebook page sa Maharlika Network. Magbe-birthday. Di ba? Nakita niyo ba yon? Ito, pakita ko. Ayan, Senator Amy, ginagawa nila Lisa, pag-aari ang Malacanang. Ito.
sa Goldenberg Mansion, kaya ba pina-repair, Senator Amy, ng buwaka ng ina mong sister-in-law? 60 years, oh, yan po ang invitation. Celebrating a sensational 60 years. Please join us for 60th birthday in honor of, ayan, si Langka ang nagpapanalo sa Lotto maya-maya on the 20th of January 2024. Ayan, Goldenberg Mansion. Ayan po, oh, mag-RSVP na kayo kay Mec Reyes. Ayan yung number na. Mag-RSVP kayo. Eto na lang bababaw yun ni Mel Robles. Pag-aari ba nila yung Malacanang? Kung ganyan, na kung sino na lang na mga appointee ni Kuting, mga magnanakaw, i-open nyo ang Malacanang, hindi lang sa mga kabinete, sa mga demonyo. I-open nyo sa buong bayan dahil hindi inyo ang Malacanang. At imagine nyo mga kababayan, pera ninyo ang gagastusin. Yung ibabayad sa mga logistics, yung mga PSD, gwardiya, lahat, yung mga staff sa Malacanang, pera yan ng Pilipino. Senator Amy, kung hindi mo to wawakasan, ang ginagawa ng Jutang Janina, okay? Bago to, mainit-init. Tinatago nila to, pero dahil may puting ahas ako, Senator Amy, ayan, yang general manager ng sweepstakes, magbe-birthday dyan, 60 years old lang pala siya, akala ko 100 na. Mukhang bulok na bulok ang pagmumukha sa kapag nanakaw. Pera yan ng Pilipino. Yung mga logistics, yung mga taong magtatrabaho, pagsisilbihan kayo, bayad namin. Hindi nyo pera yan. Kaya yung mga Senator Amy, kung totoo ka sa iyong sinasabi na higit sa lahat, ang interes ng mga Pilipino, ano pa hinihintay mo? Hilain mo ang hipag mong bruha. Yung hipag mong luwa ang mata. 10 ng kanyang pamilya yata, luwa eh. Yung butod na yan, di ba, Senator Amy, sabi mo dati, eto galing na to sa puting ahas, na gusto mong bigyan ng pang-shopping si Lisa papuntang New York, bigyan mo ng pera para hindi naman gulo sa inyo dyan. Nalala mo yon? Totoo yun. Yung puting ahas ko, magaling yun. Ngayon, mga palangga. So, may mga sinasabi ni dito ni Senator Amy, may mga ano pa ba? So sabi ni Carmina, ano yung view mo sa mga pangyayari ngayon, 'di ba, sa kapatid mo? Sabi niya ni Amy, I am distraught. The tension within the unit team now. Sabi niya, I hope we are still able to patch things together. Sabi niya, I will continue my role as the self-appointed super ate ng Pangulo. Pinagsabihan mo pag hindi, sabi niya, pag hindi nakinig, pag hindi ka pakinggan, okay, at least, sabi ni Senator Amy, sabihin mo yung totoo. Sabi ni Carmina, nakikinig ba? Tapos tumawa si Senator Amy doon sa interview. Anong ibig sabihin nun? Depende, hindi nakikinig si Kuting. Kasi nakikinig lang si Kuting kay Lisa Ahas Mags. Dahil pag hindi siya nakinig kay Lisa, Jombag ang abutin niya. Sabi ni Senator Amy, palagay ko nakikinig naman. Wala naman imik yung kapatid ko. Okay? Pero maybe, sabi niya, pero sa huli, ay parang pareho pa rin daw sila ng alignment. Okay? Dahil daw sila ay minano nila yung yung legacy ng tatay nila na maging tapat. Sige nga, Senator Amy. Okay? Maging tapat sa bayan. Yung kapatid mo. Diba? Kung tapat ka sa bayan, itodo mo na. Hanggang January 22, 25, January 31, hanggang kailan ka? We're giving you time to shine. Kung hindi ka magsasalita, Senator, sabi ko nga, mamahalin ka namin, yayakapin ka namin ng bonggang-bongga. Dami namin, no? Hindi ba nakikita yung Facebook comment, yung social media? Very powerful kami sa social media. Kahit na, tignan mo, Senator Amy, yung kapatid mo, yung Kuting mong kapatid at yung hipag mo, pinagkakabalahan na kung ipa-take down ng mga page ko. Na-take down nga 2. Ngayon, walang humpay sa kakabantay sa akin. Yan ba
ang tapat sa bayan, yung kapatid mo. Sabi mo, isa dun sa interview na magaling kang, ano sabi ni Senator Amy doon na sincere ba siya sa mga, ano siya, tapat siya sa mga loyalista, parang ganon. Kaya may mga loyalista kasi tapat sila, grateful sila sa loyalista, baka ikaw lang. Pero yung kapatid mo, binaboy niya yung mga taong consistent na sumusuporta sa kanila. 'Di ba? Kay Vic Rodriguez. So, nabali ni Kuting nung sinasabi mong pamana ng tatay mo. Dahil binaboy nila si Attorney Vic. Marami pang binaboy. Si Attorney Glenn Chong na pangako ni Kuting na ilalagay niya as dyan sa, ba, alam mo yan, sa COMELEC para ayusin natin ang electoral, ang ano sa Pilipinas, ang tamang pagboto. Binaboy niya. Actually, it's not about Glenn Chong o Vic Rodriguez eh. It's about yung pangako sa taong bayan na ibangon ang Pilipinas. Ano ba ginagawa nito, Senator Amy? Binababoy kami. Anong ginagawa sa amin? Tinitreatened kami. Di ba? Alam mo yan, may patong yung ulo ko. Pina-report ko na, di ba? For sure, alam mo yan. Ni-report ko na sila dito sa Amerika. Tina-target nila ako. Tina-target si General Macanas. Men in uniform, dating nagsilbi sa bayan. Etong ginagawa, ginasuhan ng PNP ni Acorda. Sinong may author niyan? Alam mo yan. Si Lisa. Wakasan mo na to. Pag hindi mo winakasan to, ako magwawakas. Di ba? Sabi ni Yan Malabo, huwag ka pa sisiguro. Baka biglang huwag ka pa sisiguro kay Amy Marcos. Hindi pa ako nagsasara ng pintuan dyan. Papatayoan ko pa ng rebolto yan. Yung plastic lang ha, Senador ha. Basta itodo mo na. Kasi hanggang January na lang binigyan ka namin ng palugit. Diba? Lubog ng bansa natin. Lahat magnanakaw. Ito, Senator, number 1, gusto mo masolve tong problema? Total, meron naman tayong message. Dati nga, nagme-message tayo through email, di ba? Okay? May number ka pa rin naman sa akin, Senator Amy. Andito ba? Hindi man ako nagdi-delete. Gusto mong kasuhan si Lisa? Bigyan kita ng ebidensya ng pagiging part niya sa Okada, pangingialam niya sa business ng Okada, na tumatanggap siya, ayon sa ating puting ahas, ng pera, kumukolekta siya, sila nila Altenco. Kasama yan. Kasama pa nga si Inigo dun sa ebidensya. Kasama si Mitch Lazaro. Lahat dun ng mga kasabwat ni Lisa. Gusto mo para maging tapat tayo sa Pilipino? Sabihin mo lang, Senator Amy, you promised me and to the Filipino people na ipakulong mo si Lisa, si Altenco, lahat ng nakialam sa business ng Okada. Then you talk about foreign direct investment. Kailangan natin ng mga foreigner sa bayan natin. Ito, foreigner si Okada. Porkit okay yung business, pinakailaman ni Martin Romualdez. Ayan, kasama si Martin Romualdez. You want evidence? Gusto mo tuluyan tong mga to? Ibigay ko sa'yo. You want evidence kung paano nilulustay ng presidential communications ang pera? Pinambabayad sa payroll? Kasi hodang 20,000, 30,000, 50,000, 100,000 yan. Pera namin yan. And yan, marami ka ng bala. May hawak ka na galing mismo sa bunganga mo na ang Speaker of the House na pinsan mo ay binabayaran. Ang mga kongresista, binrive nila. Ano gagawin natin? Uy, mga military in uniform, ayoko sumigaw ngayon. I'm not that really into that sigaw-sigaw. Bottom line, ang ultimate goal is for her to win re-election in 2025. Tama na yung mga motherhood statement kasi iba ang laman ng puso, sabi ni Annie Benavent. Exactly. Hindi yan, pag hindi magpapa-chorba ng vom, va, you know what I mean, di ba? Senator Amy, pare-pareho natin silang ilulubog sa Kumunoy. Ganun ka-powerful, okay? Ang taong bayan, but may problema pa tayo. Ang Miro, yung sa Smartmatic 2.0. I'll talk about that later. Okay? Sa COMELEC. Pero at least ngayon, nagsalita si Amy, binukela niya yung kanyang pinsan, simula na yan.
Kaya nga, bigyan natin ng chance, huwag natin durugin, baka magsalita, Pag nagsalita siya, di bongga, palakpakan natin siya. Wala sa nakikinig si Amy, walang gawa, sabi ni Carmelita Yamada. Oh. Ay, batiin natin si Sir, si Palangga. Ferdinand Dolosa, nakikinig kami, Madam. Maharlika dito sa pilahan namin ng tricycle. Oy. Tricycle drivers, na favorite ko yan. Favorite kong sakyan yan kasi wala naman akong choice. Di ba? Tricycle lang kaya kong sakyan, di ba? Ay, thank you po sa mga taxi drivers na nakikinig kayo sa akin, sa mga lahat, sa palengke. Thank you, Palangga. I'm fighting for you. Di ba? May patong na ulo ko dito sa Amerika, hinahunting na nila ako. Kayo lang ang kakampi ko, katotohanan. Wala akong pera, wala akong pambayad sa bodyguard. But I'm still speaking for the truth, mga Palangga. Hindi ko inalantana ang mga demonyong ito. Dahil alam ko sa huli, magwawagi ang katotohanan. Even mga generals, mga abogado, people in the government na mga matitino, I'm fighting for you, alam nyo yan. So you have to be with us. Speak up day na tayo, mga sir. Di mo binababoy na tayo. Coming mismo from presidential sister na ang kanyang pinsan ay binibigay na lang ng ganun-ganun ang taxpayers' money. Ano nang mangyayari sa Pilipinas? Wala na. Lahat ninanakaw. Si Mel Robles, maya-maya nagpapanalo sa loto, tapos magbe-birthday pa sa Malacanang. Ano to? Saan tayo pupulutin? Wala na. So, Senator Amy, kung ikaw ay may tapang, may totoo ang sinasabi mo, na minana mo sa tatay mo, yung magiging tapat at nangibabaw ang taong bayan, you do it now. Now or never. Or else, it's gonna be never-ending tayo magmumurahan dito. Di ba? Pag ewan, tumba ang mga ewan, sabi ni Den Scorpion. Di ba? Pag wala kaming narinig sa'yo, something, bago matapos itong buwan na ito, pasensyahan tayo. Magbababratatatat tayo dito. But again, if you speak up, ituloy mo na. Tuloy-tuloy mo na kasi maganda na ginawa mo. Ano pa lang, patayon natin si Senator Amy ng rebulto. Di ba? Yung bading-bading na rebulto. Ano ba yan? Marley ka. Mga ganun-ganun. Di ba? Gusto mo mayroon pang may script pa doon sa taas. Right? I think the ball is in the hand of PRRD and Inday Sara and our men in uniform right now. Sa tingin ko, Senator Amy ay multikara lang yan. Magsasalita lang yan, Senator Amy, kung mananalo ang PI. Maybe you're right. Baka naman napipressure. Okay? Baka naman, I don't know. Maybe may alam ako na hindi ko pa pwede ma-share ngayon. Let's put it that way. Diba? Baka may alam ako. Pag pinilit niyo ako, baka magdaldal ako, diba? Pero wag muna. Okay? Yeah, may alam ako. Tama lang yan. Bigyan ng ultimatum si Senator Amy. January 2031 ang deadline namin sa'yo, sabi ni Joey Ferrer. Yeah, lesson learned, don't talk too much. Okay? Any words will be used against you. Para sa akin ba yung message na yun pa nga? I talk too much. I even talk, even sleeping. Ako, para sa akin ba yun? Ay, daldal ko na daw, sabi ni Nanay Tita. Wag muna. Konti-konti lang. Huwag masyadong itodo. Alright? Diba? Everything is timing. Right timing, sabi ni Palangga. Natatakot si Lisa Smug sa sarili niya. Dahan-dahan lang daw, madam. Okay? Dahan-dahan lang ba? Siguro tumaya sa loto, tapos baliktad na yung number, sabi ni Jessa. Anyway, may mga nakapasok na troll. Hayaan mo na mga yung taga-presidential communications. But anyway, I hope na talagang tuloy-tuloy na ang vom-vom-vom bababa ni Senator Amy. At kung hindi, yung vom-vom-vom bababa ko na lang. Anyway, this is your fair lady, Maharlika. Thank you, mga Palangga.